Eto, mainit na balita mga idol. Good news mga idol. May bagong update sa SEA Games 2025 na passport-only rules na ang gagamitin na magpapatibay sa lineup ng Gilas Pilipinas Team B dahil pwede nang makapaglaro ng sabay-sabay sina Michael Phillips, Justin Brownlee, Remy Martin, Kihei Clark at Angelo Kwame. Samantala, tama nga ba ang ginawa ng UAAP boards na i-deny nila ang request ng PBA na magpa-draft na ang mga college players kahit na active pa ang season? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Sa papalapit na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand, hindi na matutuloy ang ina-adapt sana ng Thailand Committee na FIBA rules wherein lahat ng half-foreign players na sasali sa SEA Games ay dapat may passport bago sila mag-16 and considered local para makapaglaro sila sa bansang kanilang ire-represent. Sa bagong update kasi ng Thailand boards, passport-only requirement na ang ipatutupad para sa lahat ng atleta sa SEA Games. Ibig sabihin, kung anong passport ang gagamitin mo papasok at lalabas ng Thailand, yun din ang magdidikta kung para kaninong bansa ka pwedeng maglaro. Malinaw na, yan ang magiging final rule sa eligibility sa SEA Games. Sa madaling salita, passport na ang labanan, hindi na naturalization timing o kung saan ka naglaro dati. Magbubukas naman yan sa possible reinforcement sa ating mga field foreign players para magsama-sama sa isang team under Coach Norman Black at magbibigay daan sa mga players na makapaglaro sa Gilas o ating national team kahit na nakuha nila ang kanilang passport after nila mag 16 years old. Well, possible na makikita natin maglaro as one team ang mga field foreign players gaya ni na Remy Martin at Kihei Clark na nauna na nagbigay interes na makapaglaro sa ating national team. Magbabalik naman panigurado si De La Salle star Michael Phillips para sa kanyang ikalawang stint sa ating national team sa SEA Games. Magbibigay daan naman yan para makapaglaro ulit na nang sabay sina Justin Brownlee at Angelo Kwame para i-represent ulit ang Gilas team at kung magkatotoo man ay makasama din ang kaka-approved palang na local sa FIBA na si QMB para makumpleto ang star-studded lineup ng Gilas. Pero hindi magiging madali para sa Gilas ang stint nila sa SEA Games this year dahil asahan na maraming bansa din ang mag-a-adjust sa bagong rules na yan sa SEA Games. Kabilang ang Cambodia na nag-deploy ng sangkatutak na foreign players para i-represent ang kanilang bansa sa last edition ng Southeast Asian Games. Sa iba pang balita, tama nga ba ang ginawa ng UAAP sa pag-deny sa request ng PBA na i-allow ang mga college players na magpa-draft sa PBA this year? Sa pagkaka-deny nga ng PBA na makuha ang mga young prospects sa college, lumiit na din ang pool para sa mga PBA teams na makakuha sana ng mga talented players from UAAP na masasabi naman nating ready na sa pro. Sa pag-deny nga na yan ng UAAP, mga top prospects ang nawala sa PBA draft gaya nina Michael Phillips ng La Salle, Nick Cabañero ng UST, Cedric Manzano ng Adamson, Jake Figueroa ng NU, Jerry Abadiano ng UST at John Abate ng UE Red Warriors. For me, kung natuloy man sana yung approval ng UAAP, some of the guys I mentioned will definitely land sa first round kung natuloy man yung request ng PBA, but unfortunately, hindi nga nag-materialize yung request by Commissioner Marshall para makuha ang mga players sa college. Para sa iyo, idol, good move ba to ng UAAP?